Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay pag-aaralan natin ang paksang, ang sikreto sa pagpapabata ng balat, gamit ang mga kamatis. Maligayang pagdating sa aking channel. Mahal kong mga manonood, mayroon ba kayong naranasan na isang umaga, habang tumitingin sa salamin, bigla ninyong napansin ang mga bakas ng panahon sa inyong mukha? Isang kulubot sa sulok ng mata kapag ngumingiti. Ilang batik sa pisngi na dati ay wala, at ang balat ay hindi na kasing kinis tulad noong kabataan. Sa mga pagkakataong iyon, hindi ba kayo nakaramdam ng kaunting lungkot, kaunting panghihinayang, at nagdasal na sana ay bumalik ang panahon, sana ay may mahika na makakatulong upang maibalik ang ilang taon ng kabataan, upang ang balat ay maging mas bata, mas makinis, at mas makintab? Kung mayroon kayong ganoong nararamdaman, ang video na ito sa aking channel ay para sa inyo. Ako ay nandito hindi upang pag-usapan ang mga malalayong mahika, kundi upang ibahagi sa inyo ang isang kahangahangang lihim na matatagpuan mismo sa kusina ng bawat pamilya. Isang lihim mula sa isang pamilyar na prutas, iyon ay ang kamatis. Huwag ninyong isipin na ang kamatis ay ginagamit lamang sa pagluluto ng sabaw o sarsa. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo na sa 3 araw lamang ng pagiging matyaga sa kamatis, maaari nating tulungang magpabata ng hanggang 5 taon ang ating balat. Unti-unting mapupuno ang mga kulubot, kitang-kita ang pagkawala ng mga batik, at ang balat ay magiging makinis at mamula-mula sa ganap na natural na paraan. Naniniwala ba kayo? Bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito ng pagpapabata, kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang paksang ito at mahal nyo rin ang aking channel, huwag mag-atubiling magbigay sa akin ng like sa video na ito. At higit sa lahat, pindutin ang pulang subscribe button sa ibaba upang lalong lumaki ang ating pamilya, upang magkaroon ako ng mas maraming inspirasyon na magbahagi ng mas maraming kapaki-pakinabang na tip at kaalaman tungkol sa kalusugan at kagandahan para sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Ngayon, alamin natin kung bakit ang isang simpleng at murang kamatis ay mayroong ganoong kahangahangang kapangyarihan. Bahagi 1. Kamatis, isang mahiwagang lunas para sa matandang balat. Marami sa inyo ang siguro ay nagtataka kung paano ang isang maliit na kamatis ay maaaring magkaroon ng ganoong kahangahangang epekto. Mahal kong mga manunood, lahat ay mayroong siyentipikong basehan. Sa medisina at nutrisyon, ang kamatis ay tinawag na superfood para sa balat. Ang dahilan ay naglalaman ito ng isang napakalakas na antioxidant na tinatawag na lycopene. Isipin ninyo, ang lycopene ay tulad ng isang malakas na hukbo na tumutulong na protektahan ang ating mga selula ng balat mula sa pag-atake ng mga free radicals na siyang kalaban na nagiging sanhi ng mga kulubot at pagtanda. Tumutulong din ang lycopene na protektahan ang balat mula sa pinsala ng UV rays sa sikat ng araw, ang pangunahing sanhi ng melasma at mga batik. Hindi pa diyan natatapos. Ang kamatis ay napakayaman din sa vitamin C. Alam ninyo naman, ang vitamin C ay isang glue na tumutulong sa balat na gumawa ng collagen na nagpapapirmi at nagpapabanat sa balat, kaya napupuno ang mga kulubot. Bukod pa rito, ang vitamin A, vitamin K, at iba pang mineral sa kamatis ay nag-aambag sa pagpapalusog ng balat, pagpapakipot ng mga butas ng balat, at pagpapantay ng kulay ng balat. Kaya paano natin gagawing mahiwagang lunas para sa balat ang mga kamatis na ito? Ngayon mismo, sabay-sabay nating sisimulan ang 7 araw na pagpapabata ng balat. Naghanda ako ng 3 golden recipes na madaling gawin, madaling gamitin, at pinakamabisa. Simulan natin sa unang recipe. Bahagi tos, 3 golden recipes. Recipe 1. Tomato at honey mask. Isang pampalusog para sa tuyong balat, pambura ng kulubot. Ang unang recipe na nais kong ibahagi sa inyo ay ang klasikong kombinasyon na hindi kailanman nawawala ng bisa, kamatis at pulot. Ito ang solusyon para sa mga may tuyong balat na nagsisimula nang magkaroon ng maliliit na kulubot sa gilid ng mata at bibig.
Bakit pulot? Dahil ang pulot ay ang pinakamahusay na natural na moisturizer. Hihigop ito ng moisture mula sa hangin at mananatili sa balat, na ginagawang malambot at makinis ang balat. Kapag pinagsama sa kakayahan ng kamatis na labanan ang pagtanda, magkakaroon tayo ng mask na hindi lamang nakakapagpabura ng kulubot, kundi nagbibigay din ng malalim na moisture na nagpapalusog sa balat mula sa loob. Gawin na natin! Napakasimple ng mga sangkap. Hakbang 1. Paghahanda ng mga sangkap. Kailangan ninyo ng isang sariwang, hinog na pulang kamatis at isang kutsarita ng purong pulot. Tandaan, purong pulot ang dapat gamitin para maging mabuti sa balat. Hakbang 2. Paghahanda ng kamatis. Hugasan ng maigi ang kamatis, pagkatapos ay hiwaan ng maliit na cross sa ilalim ng prutas. Ilubog ito sandali sa kumukulong tubig sa loob lamang ng 30 segundo. Makakatulong ito na madaling maalis ang balat ng kamatis. Pagkatapos balatan, alisin ang mga buto dahil ang mga buto ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa sensitibong balat. Ang laman lamang ng prutas ang ating gagamitin. Hakbang 3. Pagdurugtog at paghahalo. Ilagay ang laman ng kamatis sa isang malinis na mangkok at durugin itong mabuti gamit ang kutsara. O kung mayroon kayong mini blender, mas mainam, mas magiging makinis ang timpla. Pagkatapos madurog ang kamatis, ilagay ang isang kutsarita ng pulot at haluin ng mabuti hanggang maghalo ang lahat na bumubuo ng isang creamy na timpla. Tapos na! Napakabilis! Hindi ba? Ngayon ang pinakamahalagang hakbang, ang paglalagay ng mask. Una, hugasan ng maigi ang inyong mukha ng maligamgam na tubig upang lumuwag ang mga butas ng balat na makakatulong sa balat na masipsip ang mga sustansya. Pagkatapos, gamit ang kamay o malambot na brush, ipahid ng pantay ang timpla ng kamatis at pulot sa buong mukha at leeg. Tandaan, alagaan din ang balat ng leeg dahil ito ay isa ring lugar na nagpapakita ng edad. Iwasan ang bahagi ng mata at labi. Pagkatapos ipahid, humiga at mag-relax, maaari kayong makinig ng malumanay na musika sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Ito ang oras para ang lycopene at ang mga sustansya mula sa pulot ay kumilos ng malalim sa balat. Kapag nakita ninyong medyo tuyo na ang mask, hugasan itong muli ng malamig na tubig. Hindi na kailangan ng facial cleanser. Tutulungan ng malamig na tubig na kumipot ang mga butas ng balat. Sa recipe na ito, maging matiyaga at gawin ito 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, mararamdaman ninyong mas malambot at mas moisturized ang inyong balat. At pagkatapos ng humigit kumulang 1 buwan, ang mga maliliit na kulubot ay magsisimulang maging mas malambot sa isang nakakagulat na paraan. Mayroon na tayong solusyon para sa tuyong balat at mga kulubot. Ngunit alam kong mayroong isang mas malaking alalahanin kaysa sa mga kulubot para sa marami sa inyo. Iyon ay ang melasma, pekas, at lalo na ang mga batik. Ang mga pangit na brown spots ay patuloy na lumalaki. Kung ang mga kulubot ay nagpapamukha sa atin na mas matanda, ang mga batik naman ay nagpapamukha sa ating balat na hindi pantay ang kulay at hindi sariwa. Ngunit huwag mag-alala, ang arch nemesis ng mga batik ay ang kamatis din, at upang mapalakas ang kakayahang magtanggal ng melasma at magpakupas ng mga batik, pagsasamahin natin ang kamatis sa isa pang mahiwagang sangkap sa kusina. Maaari ba ninyong hulaan kung ano iyon? Gawin na natin ang pangalawang golden recipe. Recipe 2, tomato at unsweetened yogurt mask, ang pambura ng mga batik at dark spots. Mahal kong mga manonood, ang susunod na bayani na kasama ng kamatis ay ang unsweetened yogurt. Bakit unsweetened yogurt? Dahil ang yogurt ay naglalaman ng isang napakabanayad na natural na acid na tinatawag na lactic acid. Ang lactic acid na ito ay gumagana bilang isang banayad na chemical exfoliant. Tinutulungan nito na sirain ang mga koneksyon ng melanin, ang sanhi ng melasma at mga batik, na nagpapaputi
at nagpapabakbak sa kanila ng natural. Kapag pinagsama sa kakayahan ng vitamin C sa kamatis na magpaputi ng balat, ang pares na ito ay lilikha ng isang napakabisa at ligtas na mask na nagtatanggal ng mga dark spots. Ang paggawa ng recipe na ito ay hindi rin mahirap. Ang mga sangkap na kailangan natin ay kalahating hinog na kamatis at 2 kutsarita ng unsweetened yogurt. Tandaan, kailangan ninyong gumamit ng unsweetened na uri dahil ang asukal ay maaaring magbara sa mga butas ng balat at lalong magpapalala sa kondisyon ng balat. Hakbang 1. Durugin ang kamatis. Katulad ng nakaraang recipe, balatan, alisin ang mga buto, at durugin o i-blend ng mabuti ang kalahating kamatis. Hakbang 2. Haluin ang timpla. Ilagay ang 2 kutsarita ng unsweetened yogurt sa durog na kamatis. Haluin ng mabuti hanggang maging makinis at maghalo ang timpla. Ang paggamit ay pareho. Pagkatapos hugasan ng malinis ang mukha, ipahid ng pantay ang timpla sa balat. Sa mask na ito, maaari kayong mag-massage ng dahan-dahan sa pabilog na galaw sa loob ng 1 hanggang 10 minuto, lalo na sa mga bahagi ng balat na may maraming batik at dark spots tulad ng pisngi at noo. Makakatulong ang pagmamasahe na mas gumana ang lactic acid. Pagkatapos, mag-relax din sa loob ng 15 minuto bago hugasan ng malamig na tubig. Dahil ang recipe na ito ay mayroong banayad na exfoliating effect, gawin lamang ito 2 beses bawat linggo, huwag sobrahan. Mayroon akong isang magandang tip. Kung mayroon kayong oily skin na may malalaking butas ng balat, maaari kayong magdagdag ng 3 hanggang 4 na patak ng sariwang lemon juice sa timpla. Ang lemon ay mayroong antibacterial at astringent properties na napakabuti para sa balat. Gayunpaman, kung mayroon kayong tuyo o sensitibong balat, iwasan ang lemon dahil maaari itong maging sanhi ng pagkatuyo at iritasyon sa balat. Mga manonood, mayroon na tayong mask na nagmo-moisturize at nagtatanggal ng kulubot. At mayroon din tayong mask na nagpapaputi ng mga batik at nagpapaliwanag ng balat. Kaya ano pa ang kulang para magkaroon ng perpektong balat? Mahal kong mga manonood, iyon ay ang malalim na paglilinis. Isipin ninyo, ang ating balat araw-araw ay nag-iipon ng dumi, labis na langis, at milyon-milyong patay na selula ng balat. Kung hindi aalisin ang patay na selulang ito, bubuo ito ng isang pader na humaharang sa lahat ng sustansya mula sa mask na masipsip sa balat. Ilang beses man kayong maglagay ng mask, magiging walang saysay lang ito. Bukod pa rito, ang patay na selulang ito ay nagpapamukha sa balat na magaspang at mapurol. Kaya ang ikatlong recipe ay tutulungan tayong linisin ang balat, ibalik ang kinis at kalinisan upang handa ang balat na masipsip ang pinakamahusay na sustansya. Samahan ninyo ako sa recipe ng exfoliating mask na gawa sa kamatis. Recipe 3. Tomato at oatmeal o brown sugar mask para sa kinang ng magaspang na balat. Para sa ligtas na pag-exfoliate sa bahay, mayroon tayong 2 magandang pagpipilian na pagsasamahin sa kamatis: oatmeal at brown sugar. Ang oatmeal ay napakabanayad, angkop para sa lahat ng uri ng balat. Kahit na ang pinakasensitibong balat, ang malambot na butil ng oatmeal ay dahan-dahang aalisin ang patay na balat nang hindi nagiging sanhi ng gasgas. Ang brown sugar naman ay mayroong medyo mas malakas na epekto. Ang mga butil ng asukal ay makakatulong na scrub ang makapal na layer ng balat, angkop para sa mga may malusog at oily skin. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ito gamit ang oatmeal dahil mas popular at ligtas ito. Ang mga sangkap ay kalahating kamatis at 1 kutsara ng oatmeal powder o pinong giniling na rolled oats. Hakbang 1. Paghahanda ng kamatis. Tulad ng nakasanayan, hugasan ng malinis, balatan, alisin ang mga buto, at durugin ang kalahating kamatis. Hakbang 2. Haluin ang timpla.
Ilagay ang 1 kutsara ng oatmeal powder sa durog na kamatis. Haluin ng mabuti. Hayaan ito sa loob ng 2 hanggang 3 minuto upang lumambot ang oatmeal bago gamitin. Sa exfoliating timpla na ito, pagkatapos basain ang mukha, kumuha ng sapat na dami at ipahid sa balat, pagkatapos ay gamitin ang mga dulo ng daliri upang magmassage ng napakabanayad sa pabilog na galaw mula sa loob palabas at mula sa ibaba pataas. Tandaan, maging napakabanayad lang, mga manonood. Lalo na sa manipis na balat sa paligid ng mata, magmassage sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos magmassage, maaari ninyong hayaan ang timpla sa balat ng 5 minuto pabago hugasan ng malinis ng malamig na tubig. Agad ninyong mararamdaman na ang inyong balat ay makinis, malambot, tulad ng balat ng sanggol. Dahil ito ay isang malalim na paglilinis, gawin lamang ito 1 beses bawat linggo. Ang sobrang pag-exfoliate ay magpapamanipis at magpapahina sa balat. Bahagi 3. Ang pinakamataas na lihim, kagandahan mula sa loob, tomato juice. Mahal kong mga manunood, ang paglalagay ng mask ay isang panlabas na aksyon. Ngunit upang ang kagandahan ay maging tunay na matibay, upang ang balat ay maging malusog mula sa ugat, kailangan nating pagsamahin ang panloob na pag-inom at panlabas na pagpapahid. At walang mas mahusay kaysa sa 1 baso ng tomato juice araw-araw. Ang pag-inom ng tomato juice ay tumutulong sa ating katawan na ganap na masipsip ang lycopene at iba't ibang bitamina. Hindi lamang ito nakakatulong sa balat na maging mas maganda at lumaban sa pagtanda mula sa loob, kundi napakabuti rin nito para sa kalusugan ng puso, mata, at nagpapalakas ng immune system. Tama, 1 gawa, 2 o 3 resulta, hindi ba? Ang paggawa ay napakasimple. Kailangan ninyo lamang ng 2 hanggang 3 hinog na kamatis, hugasan ng malinis, ilagay sa juicer, at mayroon na kayong baso ng purong juice. Kung wala kayong juicer, maaari ninyong gamitin ang blender. I-blend ng mabuti. Pagkatapos ay salain sa salaan. Para mas madaling inumin, maaari kayong magdagdag ng kaunting pulot o ilang butil ng pink salt. 1 baso araw-araw sa umaga o 30 minuto pagkatapos kumain ang pinakamahusay. Bahagi B. Buod ng 7 araw na plano para sa pagpapabata ng balat 5 taon na mas bata. Ngayon, ibuod ko ang 1 sample na 7 araw na plano upang madali ninyong masundan. Araw-araw. Uminom ng 1 baso ng tomato juice. Araw 1 Lunes ng gabi. Exfoliate gamit ang tomato at oatmeal mask. Araw 2 Martes ng gabi. Gumamit ng tomato at yogurt mask upang mawala ang mga dark spots. Araw 3 Miyerkules ng gabi. Gumamit ng tomato at honey mask para sa moisture at pagtanggal ng kulubot. Araw 4 Huwebes, magpahinga ang balat. Araw 5 Biyernes ng gabi. Pangalawang beses na tomato at yogurt mask. Araw 6 Sabado ng gabi. Pangalawang beses na tomato at honey mask. Araw 7 Linggo. Magpahinga ang balat. Damhin ang kahangahangang pagbabago sa inyong balat. Kita ninyo? Napakasayantipiko ng plano. Mayroong araw ng pag-aalaga at araw ng pahinga para sa pagre-regenerate ng balat. Kung susundin ninyo ang planong ito ng matiyaga, sigurado ako na pagkatapos ng 7 araw, magugulat kayo sa inyong sariling balat. Bahagi 5. Mahahalagang paalala at payo. Mahal kong mga manunood, bagamat ligtas ang mga natural na pamamaraan, kailangan pa rin nating tandaan ang ilang bagay upang makamit ang pinakamataas na epekto at maiwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Pakinggan ninyo ng mabuti ang bahaging ito. Napakahalaga nito. Laging subukan ang reaksyon ng balat. Patch test. Ito ay isang mandatoryong hakbang. Bago ipahid ang anumang uri ng mask sa mukha, kumuha ng kaunting dami at ipahid sa manipis na balat sa loob ng pulso o sa likod ng tenga. Hayaan ito ng 15
hanggang 20 minuto. Pagkatapos ay hugasan ng malinis. Bantayan sa loob ng 20 oras. Kung ang balat sa bahaging iyon ay hindi nangangati, namula, o walang anumang abnormal na palatandaan, doon lamang ito maaaring gamitin sa mukha. Ang kaaway, sikat ng araw. Masasayang ang inyong pagod sa pag-aalaga ng balat kung hindi kayo magiging maingat sa sun protection. Pagkatapos gamitin ang mga mask na ito, lalo na ang mga exfoliating mask, mas magiging sensitibo ang balat sa sikat ng araw. Kaya, sa tuwing lalabas kayo, kahit na maulap o malamig, kailangan ninyong magpahid ng sunscreen na may SPF 30 o higit pa at magtakip ng maigi gamit ang sombrero o mask. Pumili ng malinis at sariwang kamatis. Dapat pumili ng organikong kamatis o kamatis na itinanim sa mga mapagkakatiwalaang lugar, walang pestisidyo, upang matiyak ang ganap na kaligtasan para sa balat. Pumili ng hinog na pulang kamatis na makinis at makintab dahil sa oras na ito ang pinakamataas ang nilalaman ng lycopene at bitamina. Pinakamahusay na oras para maglagay ng mask. Ang gabi ay ang golden hour para maglagay ng mask. Sa oras na ito, nagpapahinga ang balat. Hindi ito nakalantad sa usok, sikat ng araw, at ang proseso ng pagbabago ng balat ay pinakamalakas na tumutulong sa balat na masipsip ang mga sustansya ng optimal. Ang pagiging matyaga ang susi sa tagumpay. Ang natural na pagpapaganda ay hindi isang himala. Hindi ito makakabisa sa isang gabi. Nangangailangan ito ng pagiging matyaga at pagiging regular. Huwag panghinaan ng loob kung pagkatapos ng 1 o 2 beses ay hindi pa nakikita ang malinaw na resulta. Tingnan ang pag-aalaga sa balat araw-araw bilang isang kasiyahan, isang paraan upang mahalin ang inyong sarili. Ang matamis na resulta ay tiyak na darating, kaya sa video na ito, ang aking channel ay kasama kayong tuklasin ang lihim ng pagpapabata ng balat mula sa pamilyar na kamatis, mula sa moisturizing at anti-wrinkle recipe na may pulot, ang recipe para sa pagtanggal ng batik at pagpapaliwanag ng balat na may yogurt, hanggang sa recipe para sa pagpapakinis ng balat na may oatmeal, at maging ang lihim ng kagandahan mula sa loob sa pamamagitan ng pag-inom ng tomato juice. Umaasa ako na ang mga buong pusong pagbabahagi na ito ay makakatulong sa inyo na magkaroon ng ligtas, matipid, at napakabisa na paraan ng pagpapaganda. Ang edad ay numero lamang, ang mahalaga ay ang ating kaluluwa ay laging bata at alam natin kung paano mahalin at alagaan ang ating sarili araw-araw. Ang malusog, makinis, at makintab na balat ang pinakamahalagang gantimpala para sa pagmamahal na iyon. Kung nakita ninyong napakakabuluhan ng video na ito, huwag kalimutang muling suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Pindutin din ang icon ng kampana sa tabi nito upang hindi ninyo mapalampas ang anumang video sa hinaharap. At napakagaling kung ibabahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama nating maipalaganap ang magagandang halaga upang sama-sama tayong maging mas malusog at mas maganda araw-araw. Sa wakas, sa ngalan ng aking channel, taos-puso kong nais na kayong lahat ay laging magkaroon ng masaganang kalusugan. Laging bata, maganda, optimistiko, at manatiling walang edad na bulaklak sa puso ng inyong mga apo. Maraming salamat at hanggang sa muli sa mga susunod na video.